Magandang gabi mga kababayan, One Talk PH nga pala mga kabatid. Nagbabalik po para sa panibagong update. So sa bidyong ito ay magre-react po tayo mga kababayan patungkol nga dito sa claim, no, ni Senator Marcoleta na hindi daw siya parte mga kabatid ng Duterte Block. Nako. May naaamoy ako ditong malaking kasinungalingan mga kababayan. Pero bago tayo magpatuloy mga kabatid, huwag niyo po sanang kalimutan na i-like ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Napaka-importante nito mga kababayan na magbigay tayo ng ating opinion at reaction dito. Lalo na't may mga nakikita tayo na ginagawa ni Marcoleta mga kabatid na masasabi nating siya po ay isang pro Duterte. Eto, pakinggan natin mga kababayan. Hindi ako PDP laban eh. Ayun, Alam niyo naman opo. na nung nangampanya ako, maski na nung 2022, adapted lang ako. Yun. So sabi ni Marcoleta dito mga kababayan, hindi naman daw siya parte ng tawag nito ng partido nila Duterte na PDP laban. Adapted lang daw siya mga kapatid. No? Simula pa daw noong 2022. 'Di ba? Adapted candidates lang siya ng PDP laban. Maaari nga, no. Maaari nga tama itong si Marcoleta na na adapted candidate lang siya ng PDP laban. It usually happens mga kababayan sa mga kandidato na ayaw ng commitment sa isang partido. 'Di ba? Ganon po 'yan mga kabatid. Pero may pero mga kababayan. Bago ka maging isang guest candidate ng isang partido, meron po yang mga requirements. At ano iyon? No? Ano-ano yung mga requirements na nire-require para maging adapted candidates ka ng isang partido? Unang-una mga kapatid, dapat in line sa hangarin at adhikain ng isang partido ang iyong pinaglalaban o ang iyong mga isinusulong na mga kung ano ng pulisiya dyan or batas. Diba? Yun. Bakit ganun mga kababayan? Para maprotektahan ang interes ng nasabing partido na kung saan kukunin kang guest candidate nila. Ngayon, mga kabatid, what do you think dito sa sinasabing ito ni Marcoleta? 'Di ba? Mga kababayan, in my personal opinion, isa pong kaplastikan ito mga kabatid. Itong sinasabi ni Marcoleta na hindi siya parte ng tinatawag na Duterte Block. Bakit kamo? Mga kababayan, hindi naman ito i-adapt or kukuning guest candidate ng PDP laban kung hindi sang-ayon or hindi pabor sa partido ni Duterte or kay Duterte mismo itong kanyang mga adhikain at hangarin at interes. 'Di ba? Do you think mga kabatid, kukuha ang PDP laban ng isang guest candidate na alam nilang titirahin lang din sila nito pagkatapos ng halalan? 'Di ba? Kinuha siya, inabsorb siya as guest candidate or adapted candidate ng PDP laban dahil mga kababayan, ang kanyang mga ipinaglalaban ay pabor sa interes ng mga Duterte. Yes, hindi ka formal na miyembro ng PDP laban, pero ikaw ay may kaparehong interes sa mga interes na ipinaglalaban nitong mga miyembro ng PDP laban. Ganun po yun, Mr. Senator Marcoleta. Kaya ka nandyan, kaya ka kinuha, inendorso
no, ng mga miyembro ng PDP Laban dahil alam nila na pag ikaw ay nanalo, no, ang isa ka, no, sa magtatanggol sa mga hangarin at hikain karapatan ng mga Duterte. That's why nandyan ka, Mr. Marcoleta. Siguro sa papel, hindi ka nga parte ng partido. Pero pagdating sa hangarin at adhikain at interes, kaisa ka, no, nitong mga Duterte. And I am very sure na kung sakali mang mag-proceed itong impeachment ni Sara, isa ka talaga sa tututol nito. Bakit kamo? Siyempre, iisa ang inyong layunin. Iisa ang inyong interes. 'Di ba? In the first place pa lang, kaya ka kinuha ng Duterte, Duterte Group or ng tawag nito, partido ni Digong. Dahil unang-una, nakita nila na pwede kanilang maging instrumento para maproteksyonan, no, itong si Sara Duterte. Maproteksyonan itong mga kasamahan ni Duterte. 'Di ba? Hindi ka kukunin nila kung wala silang nakikita sa iyo na isang bagay na pwede nilang mapakinabangan galing sa iyo. Yan po yun, Mr. Marcoleta. And tandaan mo, even Sara Duterte hindi miyembro ng tawag dito PDP Laban. Hindi ko nagkakamali mga kapatid, hindi miyembro ng PDP Laban si Sara Duterte. Iba ang partido ni Sara. Don't tell me, no, na hindi siya kasali sa grupo ni Digong dahil hindi siya kasali sa partido. Sa partido lang kayo nagkakaiba no? Pero sa isip, sa gawa at sa mga hangarin, interes, iisa lang, no? Pare-parehas kayong lahat. Iisang layunin lang kayo. Kaya hindi mo pwedeng i-deny, no, Senator Marcoleta, na hindi ka kabahagi sa tinatawag na Duterte Block. Maghuhugas kamay ka pa kasi. Di ba? Tuloy. Kaya hindi ko alam kung bakit nila sinasabing Duterte Black ako. Napagkakamalan kasi tayo na Duterte Black. Kasi nga, nilalaban naman natin ang mga karapatan kahit sino. Nagkataon lang na ang karapatan naman ng mga Duterte, kailangan din nating ibigay yung due process para sa kanila. Di ba mga kapatid? Sabi ni Marcoleta dito, kailangan daw, hindi daw siya parte ng Duterte Block. No? Dahil hindi naman daw sila magkapartido. Senator Marcoleta, ang pagiging parte ng Duterte Block ay hindi po nakabase yan, no, sa partido. Yan po ay nakabase sa iyong layunin, sa iyong paniniwala. Tulad niyan, gusto mong ipagtanggol, no, yung karapatan ng mga Duterte. Yan po ay isang puntos, no? Kung bakit tinatawag ka na parte ng Duterte Block. Kasi gusto mong proteksyonan ang interes ng mga Duterte. Gusto mo pang ang bigyan ng due process 'Di ba? Itong si Digong itong si Sara Duterte. Hindi porket hindi ka kasali sa partido nila, hindi ka na matatawag na parte ng Duterte Block. 'Di ba? Mga kapatid, no, isang malaking kasinungalingan itong sinasabi dito ni Marcoleta. Kaya noong narinig ko itong balita na ito mga kababayan, sabi ko marami na namang mabubudol dito. No. Marami na namang madideceive, malilinlang sa ganitong mga statement ni Marcoleta. 'Di ba? Mga kapatid. Marami na naman, no? Kaya kung hindi mo gagamitin, no, hindi mo i-analyze itong kanyang ginagawa, talagang maluloko ka ng taong ito. No? Hindi daw siya parte ng Duterte Block. Kakasabi mo lang No? Gusto mong bigyan ng due process.
gusto mong ipaglaban itong karapatan ng mga Duterte, anong tawag mo diyan? Oh, biruin mo, naisip mo pang ipaglaban ang karapatan ng mga Duterte, naisip mo pang bigyan sila ng due process, no? Kaysa ipagtanggol mo, no, yung mga naging biktima ni Duterte. Yun, Mr. Marcoleta, yun yung humihiling ng due process. Yun yung humihiling ng hustisya. No? Dapat doon ka nakatutok. Kasi halal ka ng mga Pilipino Halal ka ng taong bayan. Sasahod ka, no, buwan-buwan galing sa pera ng taong bayan. No? Dapat interest ng taong bayan ang paninindigan mo, hindi yung interest ng mga Duterte. Napakaklaro mga kapatid ng kanyang sinabi dito. No? Gusto niya lang bigyan ng due process itong mga Duterte. Pakinggan natin. Hindi ako PDP laban Ayun, Alam niyo naman na nung nangampanya ako, maski na nung 2022, adapted lang ako. Yun, opo. Kaya hindi ko alam kung bakit nila sinasabing Duterte Black ako. Opo. Napagkakamalang kasi tayo na Duterte Black. Kasi nga, nilalaban naman natin ang mga karapatan kahit sino. Yun po. Nagkataon lang na ang karapatan naman ng mga Duterte, kailangan din nating ibigay yung due process para sa kanila. Di ba mga kapatid? Napakalinaw. Hindi nagkataon yan. Mali yung term na nagkataon. No? Kasi pag sinabi mong nagkataon, abay, masasabi natin itong bulag ka, Mr. Senator Marcoleta. Bakit ka mo? Nagawa mo pang pakinggan si Duterte. No? Baga, kung sinabi mong nagkataon lang na kailangan mong ipagtanggol itong mga karapatan at due process itong mga Duterte, no? Ibig sabihin, one-sided ka. Naging bulag ka doon sa mga pamilya, no? Doon sa 30,000 plus, no, na pamilya na apektado, no, noong tukhang ni Digong. Yon, sumisigaw ng due process yun. Sumisigaw ng hustisya yun. Hindi mo narinig yun? Ibig sabihin, bulag at bingi ka. Or nagbubulag-bulagan ka at nagbibingi-bingihan ka. Kung kaya't ang nakita mo lang, no, ay yung side lang ng mga Duterte. Doon sa taong bayan, no, doon sa mahigit 30,000 na mga Pilipino, no, na pinaslaughter ni Digong under his administration, hindi mo sila narinig. Hindi mo sila narinig. Ibig sabihin, nagbubulag-bulagan ka or nagbibingi-bingihan ka. Diba? Mga kapatid, makikita natin dito, no, kung paano tayo niloloko ni Marcoleta. Ginagawa niya kasi tayong kengkoy, mga kapatid. Akala niya ganun-ganun kadali mapapaikot ang utak ng mga Pilipino. Siguro yung mga supporters ni Digong, no, mapapaikot mo. Pero kami, no, kami na naniniwala sa hustisya, kami na naniniwala sa karapatang pantao, hindi mo kami mapapaikot, Senator Marcoleta. Hindi mo kami mapapaikot. Nakita na namin kung ano ang kulay ng budhi mo. Doon pa lang, no, sa point na pinagtatanggol mo na ang karapatan ng mga Duterte, klarong-klaro na. 'Di ba? Klarong-klaro na kung anong budhi meron ka. Inisip mo lang si Digong. Hindi mo inisip yung mga biktima ni Digong. 'Di ba? Ganon yun mga kapatid Anyway guys, no, paglilinaw lang, hindi ko iniimpluwensyahan ang inyong mga isipan ito po ay base lamang sa aking opinion, base po sa aking nakikita at naiintindihan, no, sa mga galawan nitong ni Marcoleta. Personal opinion ko to mga kapatid, no. Ngayon kung sang-ayon kayo, paki-like na lang po yung ating video. Kung hindi naman kayo sang-ayon sa ating sinasabi dito, paki-dislike, 'di ba? Pero mga kabayan, lilinawin ko lang sa inyo. Hindi ko to ginawa itong video na to para impluwensyahan kayo. Sinasabi ko lang dito kung ano yung nakikita ko at kung ano sa palagay ko, no, itong si Marcoleta.
base dito sa kanyang mga claims na hindi daw siya parte ng Duterte Black. Uulitin ko, ang pagiging Duterte Black ay hindi po nakabase sa partido. Even Sara Duterte, mga kapatid, no? Hindi po siya parte ng PDP Laban, no? Pero parte siya ng Duterte Black. 'Di ba? Siya ang prinsesa ng Duterte Black. Nandito na lang.